pala si Doc Jim Chang. Hello po. Yan. Morning, Doc. Ayan. Anong pag-uusapan natin? Anong pag-uusapan? Sabi sa akin tungkol sa sleep health. Uy. Okay. Sleep disorders, na? Sleep disorders. Mga... Insomnia. Yun din ang Ganun po ba yun? Ano ba yung usual na mga sleep disorders, Doc? Kasi alam lang namin, insomnia eh. Ang usual na pinaka-common is yung paghihilik. Snoring. Snoring, disorder sleep, pala yun. yung sleep apnea, yung tumitigil yung paghinga habang natutulog. Yung second most common is yun nga, insomnia. Insomnia. Doc, what triggers sleep disorder? Usually, yung common ngayon, yung improper sleep health. Ibig sabihin, Kulang? sleep hygiene. Yung masyadong nagsistay up ng too late, tapos tanghali na gumigising. Common sa teenagers yun. What if yung mga sobrang busog sa natutulog? Is there any sleep order for that one? Pwede mag-cause ng reflux during sleep. Tapos magkakaroon ng problem na magigising ka dahil nag-reflux ka. Madaming tales about sleeping, no, na sabi nila na as long as you get your 8 to 12 hours, that's okay. So, mga ibang teenager dyan, yung mga, like, for example, my kids, di ba, they would stay up till 1 and then, ang katwiran naman nila, they'd sleep naman 12 hours. But to better, educate us, what is important ba? You get your 12 hours or you sleep on time? Usually, 3 factors yung Yeah. important for proper or good sleep. No? Number 1 is yun nga, yung length of sleep. Teenagers would usually need 8 hours of sleep. Yung pag umabot ka na ng 30 years old, usually 7 hours na And lang. you're saying at the least? At the least. At the very yeah. least, okay. Tapos usually, pag 30s, 7 hours. Pag umabot na ng elderly, 6 hours is enough. What's elderly, 40? 60 and above. Okay. Tingin ka kay Bong, ha? So yun yung number 1, yung length, no? Number 2 is yung timing ng sleep. Minsan, diba yung mga call center agents na nag-night shift, Yeah. mga nurses. So, work sila sa gabi, tulog sila sa umaga, pangit pa rin yung sleep nila, mababaw. So, yun yung number 2, yung timing. Kasi we have a biological clock, yung circadian rhythm, na dapat in tune with yung circadian rhythm, yung timing din ng tulog. Okay. So, yung number 3 naman is yung quality ng sleep. Naapektuhan yung quality ng sleep pag naghihilik. Yung iba naman, sumisipa habang natutulog. Minsan nangyayari sa akin. Ako sumisipa ako. Normal yung kapag sleep onset, Madalas magti-twitch, normal yung ganun. Pero kapag yung in the middle of your sleep, biglang nagti-twitch ka, tapos nagigising ka dahil doon, ng paulit-ulit, yun yung pangit yung Ito, may tuturing po bang sleep disorder yung halimbawa natutulog ka tapos magigising, parang naririnig mo yung sa paligid mo, parang gising yung diwa mo, parang di ka makagalaw, Dok. Oo, tawag doon sleep paralysis. Sleep paralysis. Kasi parang nag-overlap yung REM sleep tsaka yung awake. Gising yung diwa mo pero tulog pa yung katawan. Ganun. So, common yun kapag puyat na puyat. Sa dibdib ng Dok, di ba? Tsaka pag may ibang sleep disorder rin, like yung obstructive sleep apnea nga, na nagigising na yung utak pero yung katawan di pa makagalaw. May treatment pa ba sa mga ganyan? Yung sleep paralysis? Or may Kailangan- dapat iwasan ka? Kailangan malaman muna kung ano yung cause. Oo. Kung pangit lang ba yung sleep hygiene ng tao, kung kukulang lang ba siya ng tulog for the past few days. So ayusin lang yon. Pero kung merong ibang problema, like yung naghihilik nga, yung kailangan malaman kung tumitigil yung paghinga, tapos address natin yun. Ako may question, Doc. What is more healthier? 1 hour of deep sleep or 5 hours of light sleep? Ang sabi nila dapat you have to get at least 4 hours of continuous na deep sleep. Kasi ang doon, yung isang sleep cycle will usually cycle about 90 minutes. So, 90 minutes magpapasok ka sa light sleep, deep sleep, tapos babalik ka ulit sa lighter sleep. Dapat makuha mo at least 1 or 2 na gano'n, at least 2 na ganong cycles. So sabi nila usually 4 hours of yung normal na cycles ng sleep is enough. Para kesa dun sa 1 hour lang na malalim. Minsan pagising mo para mabigat yung ulo mo. Ang question ko in relation to the question of si Kong Erina. For example, you have to be up, let's say, at 6 a.m. and you've been up already for 15 hours and it's already 4:30. Would you suggest, kunyari, you aim for an hour and a half of deep sleep in the hope when you wake up, you're productive? Or would you rather suggest a power nap so that you're stronger?
nire-recommend nila power nap at least 20 minutes. So kung malapit na yung time that you're supposed to wake up, don't sleep anymore na mahaba. Kasi sometimes paggising mo, mas disoriented ka, mas mabigat yung ulo. So would you suggest na for some people who have to do that, not to get into their yung sleeping comfort zone, instead sleep on a chair or sofa, ganun ba yan? Yes. Usually mga 20 to 1 hour time na power nap para kasi kung hindi, pag nagising ka dun sa stage 3 na sleep, which is a little more than an hour yun, mas pangit yung pakiramdam ng gising mo. So yun ang window mo, that 1 hour. If malapit ka na, don't go beyond that 1 hour. Okay. Oo, ako din may katanungan ako. Dahil nasa usapang tulog pa naman tayo. Alam niyo ako, bestseller sa akin ang usapang tulog, chika, at love life. Oo, at pagkain, oo. Ito kasi, ano to, Doc, no? Kasi usually, tayo dito sa bahay, maaga tayo nagigising and maaga rin tayo kailangan matulog. Lalo na si Jeg sa Wine News. Para sa aming mga kulang sa tulog, may mga hindi proper yung regular sleep patterns, ano, Doc. Do you think it's healthy na kami yung mga tipong taong bumabawi ng sleep over the weekend? Kasi ganun ako eh. Lagi kong sinasabi, oh, I'm just gonna sleep in all day today. Sa umpisa, yung iba na-tolerate yung ganun, pero eventually, it can cause sleep disorder din. Kasi yung iba, yun nga, ginagawa nila, binabawi nila sa weekend. So, during the week, minsan nagkaka-insomnia sila. Yun din yung ibang ginagawa ng mga may insomnia na wala silang tulog for 3 days. Gagawin nila, on the first day makatulog sila, gagawin nila sobrang babawi ng tulog. So, mga susunod na days, wala na naman sila, hindi na naman sila makatulog. So, ang advice namin usually is you have to get up the same time each day, kahit work day or weekend. Tapos, para mas maging regular yung sleep cycle mo, yung biological clock. Kung hindi, maguguluhan yung brain mo kung anong oras ba talaga yung tulog, anong oras ba yung gising, parang gano'n. Nawawala yung pattern. Doc, di ba yung tulog, may certain time of the day or night na dapat natutulog ka para maka-recover na mabuti. And that's 10 to 2. 10 to 2. Kasi, ito personal question, my brother kasi talaga, sobrang hindi siya makatulog ng gabi. Natutulog siya siguro early as 6 in the morning, tapos magigising siya ng mga bandang hapon na. Tapos kahit sinubukan niya na gano'n, na hindi matulog na 6 in the morning, ituloy niya hanggang gabi, gano'n pa rin. Talagang hindi siya makatulog pag gabi. Ayaw naman siyang pag-inumin ng mommy ko ng sleeping pills kasi baka maging dependent siya. So, what do you suggest yung pwede niyang gawin? Usually, yung biological clock ng tao, hindi pare-parehas. May mga ibang tao na since nung teenagers, siguro sila, nasanay sila na gano'n, na matutulog sila ng late, gising ng late. Ganun na yung naging ng brain nila, cycle nila. So, ang first na namin usually, titingnan namin ano bang biological clock ng person na to. Tinitingnan namin yung schedule ng tulog niya talaga. So, merong mga tao na delayed yung sleep onset nila. Yun nga, late matulog, late gumising. May iba naman, sobrang advanced. 7 a.m. pa lang, inaantok na, tutulog na. Tapos 2 a.m. gising na. So, yun, depende dun kung ano yung biological clock ng tao. Can you train your body to reset your body clock? Yes, pwede yan. Especially if you really want to. Yep. Pero ang problem is, if society requires you to really sleep on yung schedule na yun, ba't mo ayusin, di ba? So kung nakakakuha ka naman ng magandang sleep during that period, okay lang yun. Eh, Doc, lang po. Dalawa pala tong question ko. Okay. Nakaka-apekto rin po ba sa kalusugan yung mga madalas mag-travel abroad na iba-iba yung oras Oo. na naapektuhan yung ano nila? May tawag doon is yung jet lag sleep disorder. Jet lag. Ang ano doon is yun yan, dapat kasi yung sleep natin, yung timing, no? Yung timing ng sleep natin dapat na nakatugma doon sa biological clock natin. Ngayon, kapag nag-travel ka, yung biological clock mo, hindi naman nag-a-adjust ka agad. So, minsan, gusto na ng katawan mo matulog ng tanghali kasi yun yung alam niyang gabi, kung saan ka nang galing. Tapos, pero hindi ka makatulog. So, nagiging pangit yung tulog kasi hindi magkatugma. So, eventually, binibigyan namin ng, pwedeng mag-adjust din yun after a few days eh. Pero pag mahirapan mag-adjust, merong melatonin. Apat na countries ang pupuntahan, iba-iba talaga yung time zone doon. Kaya usually, it will take around 3 days to adjust to a new time zone. Pero po yung panahon po ba, nakaka-apekto rin yan sa sleep disorder ba? Katulad ngayon, from malamig, tapos mag-iinit na. Meron po bang ano yan? Meron din. Kasi ang requirement para bigla kang antukin is biglang bababa yung body temperature mo during the night. Kaya minsan pag malamig, diba, antukin na tayo. So pag mainit talaga, minsan hindi ka makatulog.
Hindi, yung kwan pag mainit, nakakaantok pero hindi ka makatulog dahil na pawis. Sobrang pawis. init, Sobrang oo. pawis. Pero nakakaantok pa rin. Nakakaantok. Yung snoring, Doc, people say it's normal. No? But is there still a cure to that even if it's normal? Actually, yung snoring, yun yung maling, na akala ng people normal siya. Hindi siya normal Okay. actually. Oh, yun. The fact na nagsusnore ka, ibig sabihin, makipot yung daanan ng hangin mo. Okay. So, nagkakaroon ka ng problema sa paghinga habang natutulog. Ang treatment for snoring, or eventually yung obstructive sleep apnea, number one, una, kailangan mong i-diagnose muna. Talaga bang tumitigil yung paghinga ng tao? Or nakahihirapan ba talaga siyang huminga habang natutulog? Once ma-determine mo yun, maraming treatment options. Who will determine that? The person snoring? Merong test, may sleep study Before na the pwede test, how would you know when it gets too serious on your own part? Kunyari sa bahay ka lang, how would you know when it gets Mas too serious? maganda kung meron kang bed partner na magsasabi sa'yo kung ano yung character ng paghinga mo habang natutulog. Kasi minsan yung person hindi siya aware Tulog ka kasi. May bata din na Tapos, humihiling. Yeah. yung question rin, does the sound of the Yes, snore determine also? Yes. Kasi Sometimes- kung minsan, lakas Lakas, tapos minsan titigil for a few seconds, tapos biglang masasamid, tapos lakas ulit. Yun yung signs na baka nag-a-apnea. Parang hinahabol niya. Yun. So, kung positive yun, na mukhang ganun, pwede ka Pero magpa-sleep pag study. rapid snoring, Tuloy, continuous snoring lang. Meron ding primary snoring lang. Ibig sabihin, naghihilik lang pero hindi naapektuhan yung oxygen sa katawan. Although makipot yung daanan ng hangin niya, he may or may not have surgery or treatment. Pero pwedeng observe lang. Pero yun nga, hindi pa rin normal yung snoring What lang. causes yung sinasabi mo makipot yung daan? Is that because Yung anatomy ng tao talaga. Yung anatomy ng tao. Sometimes if we get fatter, yung pang natin lalaki din. Tapos, yun, magkakos ng ikipot yung daanan ng hangin. So, ang treatment, pag severe, moderate to severe, ang treatment na first line of treatment is yung CPAP machine. Yung gabi-gabi, may susuot na makina yung tao na may pressurized air. Para yung pressurized air, itutulak niya palabas yung mga nag-obstruct. Dire-diretso na yung paghinga ng tao. Okay? Kapag hindi ma-tolerate ng tao yon, ng pasyente, o kaya namamahalan, kasi medyo mahal din yung iba nagpapa-opera. Okay. Pero bago operahan, kailangan malaman kung anong sites yung nag-obstruct. Pwedeng sa ilong, pwede sa tonsils, pwede sa dila. Pero So, pag paano na-operahan ba, hindi na babalik yun? Hindi na mauulit yung sleep disorder Yun lang mo? yung ang surgery, hindi siya nag-offer ng 100% effectivity. It can, may benefit up to 80% benefit. Pero hindi namin ina-assure na, pag na-operahan Wala na ka, yan. hindi ka na maghihilik. Kasi baka mamaya yung patient, Doc, na-operahan mo ako, tapos naghihilik pa din After a ako. few years. ito, I don't know if there's a correlation. People say that kapag humihilik na yung isang natutulog, deep sleep na yan. Kapag hindi pa humihilik, light sleep. yeah. Actually, Is this true? Hindi. Kasi yung iba nga, light sleep pa lang, naghihilik na. Oo. Yung iba nga, dahil sa sobrang paghihilik nila, hindi sila maka-attain ng deep sleep. Kaya pangit yung tulog. Kahit naka 8 hours of sleep sila, pagising nila masakit yung ulo, kulang yung tulog. Kasi buong 8 hours na yon, mababaw lang yung tulog. Kasi yun nga, every time malalalim yung tulog nila, hindi sila makahinga. Yung brain, in protection, ibabalik siya sa mas mababaw na tulog para lang makahinga And you know, siya. light sleep ka if you're still aware of... Yes, happening? What's Kaya mabilis happening kang around? magising, may kumalog. O nag-iisip na- ka. Doc, dun sa mga gustong magpa-consult sa'yo or pwedeng i-test mo siguro, paano ka nila makakontakt? St. Luke's Medical Center, Quezon City. Din yung clinic Anong ko. schedule mo dun, Doc? MWF ng afternoons. Okay. Mapapacheck ako. May sleeping disorder ka din. Hindi ba makatulog si Angel sa'yo? Ha? Hindi ba makatulog si Angel sa'yo? Hindi, sa akin, 1 hour sleep lang ako kailangan eh. If I go more than 1 hour, every day, Unproductive. disoriented ako. Talaga? Paano pa pag tumanda ka na 20 Ever since I minutes started working noong 1996, ganun. Kailangan 1 hour. So I wait till, kunyari GMK, hintay ako until 2 a.m., tulog ako, then I'm up by 3:30. And then you're able I'm to... okay. Pero kung matulog ako ng 9 and I wake up at 4, ano ako eh. Groggy ka, Jigs, no? baka pag in 10 years time, 10 minutes na lang ang tulog mo. Mukhang kailangan niya magpa-check. Kailangan pa-check ka talaga kay ako. Doc. Thank you so much, Dr. Thank Jimmy you po. Siang. Isa po siyang sleep